Mga pre, kamusta? Moto ni Mix PH nga pala. Nagbabalik para sa second content kung saan ikakabit na natin ang functional accessories ni Bruce Wee, ang ating Kimco Ding S150. Lahat ng ito ay practical at budget friendly. Pinili ko to personally, online. Sinare ko na rin yung mga link pre sa description below. Pero, bago ang lahat, paano natin ikakabit ito? Hindi pa nakabukas. Editor, pakibukas! Ang galing, eh? Lahat ng ito ay functional. Inuulit ko, functional accessories para panatag tayo sa biyahe araw-araw. So, ano pang hinihintay natin? Samahan nyo ako. Let's go! Di ba pawis? Step 1 mga pre, rear mudguard. Ito yung una nating protection lalo na't maulan ngayon. Kasi napansin ko, maikli ang stock rear mudguard natin and hindi siya sapat para makoberan yung engine. Isa itong preventive maintenance sa engine natin. Okay, gets. Ha? Para makabit yung rear mudguard, tatanggalin natin itong tornilyo dito at yung tornilyo dito. Gis lang. Ngayon, natanggal na natin yung dalawang tornilyo. Ang next naman ay tatanggalin natin ang tornilyo sa air filter. Itong dalawa. At ito. Sa likod nito ay may tornilyo pa na isa para sa rear mudguard. Natanggal na natin yung dalawang tornilyo ng air filter. Makikita mo, merong hidden screw yung rear mudguard. Nandito. Tatanggalin din natin yan. Ngayon natanggal na natin yung hidden tornilyo. Yung pangatlong tornilyo niya. Tanggalin na natin yung stock. Dahan-dahan lang. Baka makagas-gas. So ito na. Diba? Napaka-ikli. Tingnan nyo yung stock versus sa binili namin. Napaka-haba nung nabili namin compared dito. So ikakabit na natin to. Ayan mga pre, pawis na ako, no? Ito naman ang natin, tatanggalin natin tong dalawa, pang CVT cover, para makabit natin yung pinaka-bracket. Yan. Ikakabit na natin tong bracket. Ayan. Ayan mga pre, swak na swak to. Kasi yung rear mudguard na nabili natin, feeling ko genuine Kimco yan. Yung kung ano yung tornilyo na ginamit mo, yun lang din ibabalik mo. Ngayon, ikakabit ko na lang ulit pabalik yung air filter natin para pag nilagay ko na tong rear mudguard, nakaporma na. Dahil meron niyang kabitan dito sa air filter mismo. Ayan. Okay. Hi, Paj! Kakabit ko na mismo yung rear mudguard natin. Wala na akong tinanggal bukod dito lang. Ngayon, kakabit natin yung dalawang tornilyo dito. Yung dalawang maikling tornilyo. Sunod naman natin yung dito, tornilyuhan sa case ng air filter. Kasama rin naman tong tornilyo sa package. Okay, tapos na tayo. Ikabit tong tatlo. Ngayon, ikakabit na natin yung mga stock na tornilyo ni Kimco Ding S150. Huwag nyo kakalimutan, dito yung mahaba, dito yung maikli. Tapos isama nyo din to. Alright. Uy, tulong na ikaw, tulong na. Ayan, ito po yung isa sa dahilan kung ba't kami bumili ng Kimco Ding S150. Kasi siya yung sasakay sa paanan sa food court. Isang makulit na dog yan. Aso na yan, makulit yan mga boy. So natapos ko na yung mudguard mga pre. Ayan, kung makikita nyo, wala akong minodify. Lahat yan, all stock. And tingnan nyo, hindi naman sasayang. Step 2 mga pre, floorboard cover. Ito yung part kasi na inaapakan mo palagi, lalo na kung gamit mo to for daily rides. Madalas mo maputikan, magasgasan, lalo na kung naglalagay ka ng cargo. Diba? So para iwas gasgas, lagyan mo na ng cover. Sakto na to mga pre. Yan. Yan. Lalo na, mahilig kami maglagay ng aso dito. So, wait lang tatawagin ko extra natin. Malos! Up! So, tinawag ko yung extra namin kasi ito yung laging gagamit na ito. Ayan. O, diba?
Iwas gas-gas, mga pre. Kakaikot pa siya dyan. Sobrang luwag. Bye-bye. Oh, syempre, meron din ako isang extra dito. So, mga extra ko to eh. Mga bayad to, pre. Kaya malaki yung nagastos ko sa vlog. Oh, ayaw lang. Ayaw mo makisama, wala kang 500. Step 3, mga pre, side stand support. So, ito naman, para iwas lubog sa putik, malawak yung aapakan ng side stand. Iwas na rin ang pagbagsak ng motor sideways. Madali lang to, mga pre. Tatanggalin nyo tong 4. And then, ibabalik nyo lang din gamit itong hex screw. Let's go! Kahit di na pala tanggalin, luwagan mo na lang. Kasi aangat naman to for sure. Pawis na ako, mga dre, para sa vlog, no? Kaya sana mag-subscribe na kayo. Pawisin pa naman ako. Baka tawagin ko na lang yung kapawis. Ayan. Ayan. Luwagan nyo lang. And then, tsaka nyo ilagay. Parang sapatos. Oh. Diba? Basic, mga pre. Bala kayo kung idudulo nyo. Hindi. Ako hindi na. Ganito lang. Tsaka nyo higpitan ulit. All goods. Kita nyo? Diba? Dagdag forma na rin. Sunod tayo. Next step. Step 4. Stainless protector ng seat natin. Kasi marami akong nababalitaan na reviews. Nababali siya dito. So, lalagyan na natin ng bracket para iwas aberya and iwas gastos. Dahil pag nabali ito, papalitan mo buong U-box mo. Tatanggalin nyo lang naman tong tornilyo at saka magbubutas kayo. Ngayon, natanggal ko na yung upuan. Ikakabit nyo na lang to. Sakto na yan. And then, bubutasan nyo tong dalawang nakaabang na bilog. Kakabit ko muna. Kanya-kanyang diskarte naman to. Tsaka ako bubutasan. Yan. Higpitan nyo lang na maigi. Makikita nyo. Diba? Swak na siya. Ibabalik ko na lang ulit yung upuan. Bago natin higpitan, syempre, ano yun muna. Saktuin nyo na yung upuan. Okay, sakto naman. Huwag masyadong gigil sa tools. Baka mabaling plastic. O diba? Wala ka ng pangamba. Pero wag nyo pa rin isusobrahan. Tamang ganyan lang. Alagaan pa rin natin yung motor. Next naman, top box. Step 5, mga pre. Ang bigat. Bracket at top box. Okay? Ginamit ko K3 bracket at duhan top box. Kung makikita nyo, tinanggal ko na rin yung grab bar. Kasi ang gagamitin nating mismong bracket for the K3 is yung grab bar. Ayoko siyang i-dispose kasi napakaganda na ito. And also, plug and play lang naman ng K3. Kung makikita nyo, meron niyang nakaabang ng 4 na butas dito for the K3 bracket. And then, para sa grab bar ng Kymco Dinges. Saktong-sakto yan, mga pre. Ayan. Sa K3 bracket, kasama na rin naman yung mga tornilyo niyan. Kailangan nyo talagang tanggalin yung grab bar kasi para mas madaling ikabit. And also, hindi mo makakabit yung bandang dito. Na-screw ko na yung 4. Ngayon, ikakabit na ulit natin papunta Kymco Dinges S150. Yung mga maiikli, pinakalikod, and then yung mahaba dito sa gitna. Nakakabit ko na yung K3 bracket. Mahalaga kasi ito eh. Lalo na kung mahilig ka mag-travel, kailangan meron kang kabitan ng top box, di ba? Dagdag storage na rin. Bukod sa malaki na yung U-box mo, malaki pa yung top box mo. Madadala mo na, pati pahay mo. So ito, mga pre, kakabit ko na rin yung plate ng top box. Kailangan pantay din, syempre, yung pagkakalagay mo sa mga butas-butas. Nakabit ko na yung 4. Yan. Matibay na yan. Testing ko nga. Testing na. Nakikita nyo ako, mga pre. Wow! Nakikita nyo ako, mga pre. 90 kilos ako. Kita nyo na rin. And then, isalpak nyo na ng slide. So, slide lang natin yan. Bang! Basic. Ilalak na lang natin. Nasakto ko na rin yan. Ito yung duhan top box na version 8. May mga reflector na to. Kinabit ko na rin siya ahead of time para hindi mahaba yung video. May foam na rin to sa loob. Yay! Tapos may velcro na rin yan. Ang akin lang, sana hindi siya mabasa. Ang top box ang pinaka-importante para sa akin. Kasi kahit anong klaseng rider ka, mapa-delivery, corporate worker, factory worker, malaking tulong to. Lalo na kung madami ka laging bitbit. Step 6, mga pre. Handguard for our Kymco Dinges S150.
Ayan, may sticker na yan. Ang purpose ko, bakit ko to binili? Kasi tag-ulan na ngayon. Lagi kasi ako naka-gloves tuwing nag-rides. And pag nabasa yun, dahil tela, ay makukulog. Ngayon, naisipan ko, bumili nito para yung hangin, pag tumama, yung lamig, diretso dito, hindi sa kamay ko. Also, kung magta-travel kami at masanga-sanga yung puno, hindi ako masusugatan. Para ikabit yung handguard natin, kailangan kong tanggalin to kasi papalitan natin yung nakasama sa package na tornilyo. Ito kasi yung kabit niyan. Pag nakabit mo na dito, meron pa siyang kasamang bracket dito sa taas. Ayan. Tanggal ko ng mga pre. Ang bigat niya, yun, solid. Kung titignan nyo yung tornilyo ng nabili ko versus doon sa stock, mas mahaba to. Remember na dapat nasa loob to. In case na tumagilid or tumumba yung motor natin, hindi ma-damage itong end bar natin and yung brake lever. Kasi mahal to. Nakabit ko na mga pre yung ating handguard. Kung makikita nyo, no? Hindi na siya Bruce Lee kasi parang may ponytail, no? Chun-Li na. Chun-Li. Kita nyo, nag-change outfit na ako kasi inabot ako ng ulan kahapon. Pero nandito na tayo sa step 7 kung saan ikakabit ko na ang cellphone holder and ang mount bracket ko. Explain ko lang kung bakit ito yung bracket na binili ko. Hindi siya ganun kahaba kasi ang ikakabit ko lang naman is cellphone holder and yung bracket ko for vlogging. Yung cellphone holder ko, hindi kasi siya side mirror type. Mount type kasi siya. Ganito. Para mas madaling ikabit sa bracket. Pero may abang naman yan kung gusto nyo na side mirror type pa rin. Una, tatanggalin ko syempre yung cover dito. Maganda dito may cover. May nut dito, tanggalin nyo lang. May spring to sa loob, huwag nyo iwawala. Pansin ko mga pre, hindi siya sakto yung butas para bumaba dito. So naisip ko na lang, lagyan ng washer. Kahit anong washer, para lang naman pumantay yung mismong bilog pag nilagay ko siya. Nung kinakabit ko na yung spring dito, hindi na rin siya matulak pababa. So ang gagawin ko, irerekta ko na lang tong dalawa, itong bolt nut, tsaka yung washer dito sa side mirror. So nakabit ko na siya. Balik lang natin sa dating itsura para iwas kalawang sa loob. Nakabit ko na yung cellphone holder ko. Yung isa dito, bracket pang vlog. Ito naman yung pang cellphone holder. Cellphone holder mismo. Moto version 5. Bibili na lang ako ng mount ko for vlogging. Bonus step, may nagsabi sa akin kasi napuputol daw ito. So to prevent that, bumili na ako ng protective case ng remote natin. Para siyang belt type. Easy lock. Ayan. Sa ngayon, ito muna, dahil kino-consider ko pa ang pagkabit ng windshield, crash guard, at auxiliary lights. Dahil unang-una, pag mas mabigat ang motor, mas mataas ang fuel consumption. And also, mas madami nakakabit sa battery, mas bumababa yung lifespan ng baterya natin. And mas mabilis ang pagpalit nito. Kung meron pa kayong suggestion na pwede kong ikabit kay Bruce Lee ng mga functional accessories, comment down below. Sa July mga pre, abangan nyo, ito yung magiging first long ride ni Bruce Lee. Pupunta lang naman kami ng Zambales! Pero hindi muna yung susunod kong vlog. Wala pa kaming ORCR, pupunta muna kami ng Siquijor. Nice! See you mga pre!